you set up? I'm streaming. Bago ang lahat ay gusto kong batiin ng magandang gabi lalo na sa iyo at sa iyong mga masugid na tagapakinig. Gusto ko lamang ipalam sa inyo na ang programa ninyo ang number 1 dito sa Barangay Bahay Toro sa Project 8 Quezon City. At marami sa amin ang madalas nakatutok sa inyong programa dahil sa ganda ng tema nito. Siya nga po pala isa ako sa mga tagahanga mo, Papa Dudut. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Guada. 33 years old, isang may bahay at negosyante. Napasulat ako sa inyo dahil sa pagnanais ko na ibahagi ang aking kwento sa lahat ng mga tagapakinig ng Papa Dudut Stories. Sa puntong ito, aaminin ko sa inyo na nung nabubuhay pa ang aking magulang, ay isa akong spoiled brat. Dahil sa ako nga ang kaisa-isa nilang anak, ay sunod ako sa layaw. Dahil sa karangyang tinatamasa ko noon, ay naging easy-go-lucky akong tao. Hindi ako naging seryoso sa buhay. Natatandaan ko pa noong high school ako. Isa ako sa mga binansagang worst student. Dahil sa bukod na wala akong kaseryosuhan sa pag-aaral, ay puro lalaki ang aking inatupag. Naging playgirl din ako noon, kung saan ay marami akong nakarelasyon na lalaki. Hanggang sa nakilala ko si Dante, ang playboy sa klase. Dahil siguro sa ang kanyang kagwapuhan ay napaibig niya ako. Dahil sa ako ang madalas noon na gumagawa ng first move ay nagtagumpay akong makuha si Dante. Papa Dudut, sa edad namin na 17 ay nagsimula ang aming relasyon. Nang malaman ito ng aking mga magulang ay laking pagtutol nila sa relasyon namin ni Dante. Gusto ng mga magulang ko noon na matapos ako sa pag-aaral, pero binaliwala ko sila. Kasama ng kanilang mga payo at pangaral sa akin ay nagpatuloy kami ni Dante na magkarelasyon. Doon ay nagsimulang masira ang aking pag-aaral at nalulong sa alak. Hanggang sa puntong dumating ang isang mabigat na problema. Nabuntis ako ni Dante. Dahil doon ay tumigil ako sa aking pag-aaral. Ngunit isang trahedya ang dumating sa buhay ko. Namatay sa aksidente ang mga magulang ko. Hindi man lang nalaman ng mga ito na nagdadalang tao ako. Sa kabilang banda naman ay tinakwil si Dante ng kanyang mga magulang. Kaya pinasa namin ni Dante ang problema. Papadudot nag-live-in kami ni Dante kahit pawang mga minor de edad pa kami. Nanirahan kami sa maliit na kwarto at namuhay kami na parang mag-asawa. Ngunit sunod-sunod ang mga mabibigat na mga pagsubok ang dumating sa buhay namin. Dahil sa hindi rin nakatapos ng pag-aaral si Dante, ay nahirapan siyang makahanap ng trabaho. Buti na lamang at nakapasok siya sa isang talyer. Kinalaunan, nang sumapit ang 20 years na kaarawan niya, ay namasada siya ng jeep na pag-aari ng kanyang kamag-anak. Habang lumalaki ang aming anak na si Charis, ay unti-unti ko ring nadidiskubre ang tunay na pag-uugali ni Dante. Naging magagalitin po ito. Mabisyo at babaero si Dante. Lumamlam din ang pakikitungo niya sa akin. Dahil dito ay madalas kaming magkaroon ng hindi pagkakaunawaan ng aking asawa na nauuwi sa away at bugbugan. Oo, Papa Dudut. Madalas niya akong bugbugin at saktan dahil siguro sa akin niya ibinubuhos ang lahat ng kanyang mga hinanakit, galit at panghihinayang sa buhay. Ako kasi ang sinisisi niya sa paghihirap namin sa buhay. Natatandaan ko. Sabi pa niya sa akin ay malas daw ako sa buhay niya. Sapagkat kundi daw ako dumating ay maganda na raw sana ang buhay niya ngayon. Samantala isang umaga ay nagpaalam sa akin ang aking asawa. Bibisitahin lang daw niya ang isa naming malapit na kaibigan. Umayag naman ako at nagtiwala na doon nga siya pupunta. Kaya pagkalis niya ay saka naman ako naghanda para mamalengke ng kakainin ng pamilya sa buong mag-araw. Habang namimili sa tindahan ng aking kaibigang si Aling Mitring,
ay may napansin ito sa akin. "Guada, ano yung nasa mukha mo? May pasaba yan?" tanong niya sa akin. "Opo," pag-amin ko. "Si Dante kasi nag-away na naman po kami nung isang araw." Naawa sa akin ang matandang tendera. "Naku, yung asawa mo ha, Guada, sumusobra na yata. Ginagawa kang punching bag. Nasaan ang lalaking yun? Namamasada na ba ng jeep?" Tumango lamang ako bilang tugon. "Basta mag-ingat ka lang, Guada. Lumaban ka na kasi. Huwag kang pumayag na saktan at kaya-kayanin ka lang niya. Kaya umaabuso eh. Naku, kung sa akin gawin yan, maghahalo ang balad sa tinalupan." Aniya habang tila gigil na gigil sa asawa ko. Palis na ako ng tindahan nang may matanaw sa malayo si Aling Mitring. "Guada, hindi ba si Dante yun?" sabi niya habang tinuturo sa malayo ang isang lalaking may kasama at ka-holding hands na babae. Nanlumo ako sa aking nakita. "Opo, si Dante nga po yun," sagot ko sa aking kaibigan. "Naku, Guada, may kabitang asawa mo. Gumawa ka na ng aksyon. Pag hinayaan mo yung Dante niya na gawin ang gusto niya, magkakaproblema ka sa bandang huli." Babala sa akin ni Aling Mitring bago ako umalis. Papadudot, masakit sa akin na makitang nagtataksil si Dante sa akin. Pero tiniis ko yun alang-alang sa anak namin. Inaamin ko na naging tanga ako dahil wala akong ginawang anumang aksyon para pigilan si Dante sa kanyang ginagawa sa akin. Naunahan na rin kasi ako ng takot na baka bugbugin niya ako o hindi kaya ipatayin ako kapag kumontra pa ako sa kanya. Kaya hindi ko na inakala na aabot sa mas matinding problema ang ginagawa kong pagsasawalang kibo sa mga pagtataksil na ginagawa ni Dante sa akin. Hanggang sa isang araw ay nagulat na lamang ako nang umuwi si Dante kasama ang kanyang babae. "Bakit nandito ang babaeng yan?" tanong ko sa aking asawa. Pero sa halip na sagutin ang aking katanungan ay iniba niya ang topic. "Mamaya na natin yan pag-usapan. Anong hinanda mong ulam?" "Sino yung babaeng yan, Dante?" Galit na ako noon. "Bakit ang kulit mo, okay? Sige, siya si Lily. Saka anak ko ang dinadala niya. 6 na buwan na siyang buntis." Sagot sa akin ng aking magaling na asawa. "Dito na siya titira kasama natin." Dagdag pa niya. "Hindi ako papayag." Pagtutol ko. Sa gusto ko eh. Bahay ko naman to kaya wala kang pakialam sa desisyon ko. Asawa mo ko kaya may pakialam ako. Paalisin mo ang babaeng yan ngayon na." Halos nag-aapoy na ako sa galit ng mga oras na yon. Ngunit inunahan na ako ni Dante. Lumapit siya sa akin sabay sabunot sa aking mahabang buhok. Napasigaw ako sa sakit at halos kalad ka rin niya ako papunta sa kusina habang nakita kong parang demonyong nakangisi ang kabit na nagngangalang Lily. "Dante, aray ko, bitawan mo ko." Pagmamakaawa ko sa aking abusadong asawa. Halos mapasigaw na ako sa sobrang sakit, papadudot. "Kung hindi ka ba naman tarantado hindi ko gagawin yan sa'yo," sabi niya sa akin bago akong hinudngod sa lababo. "Huwag kang umastang asawa ko dahil hindi naman tayo kasal." Habol pa nito. Napaiyak na lamang ako sa sinabing yun ni Dante. Hindi naman kasi kami kasal kaya sinasamantala niyang mangabit at abusuhin ako. Kaya hindi na lamang ako ng laban at sa halip ay hinayaan ko na lamang tumira ang kabit sa aming pamamahay. Sa puntong yun ay hindi ko na alam sa sarili ko kung sadyang tangalang ba ako o isang santa dahil kahit na madalas akong bugbugin ni Dante ay hindi ko siya makuhang hiwalayan. Inaamin ko, papadudot, na mahal ko si Dante kaya labis ako nasasaktan sa atensyong ibinibigay niya sa kanyang kirida. Sa tuwing nakikita ko ang pagmumukha ni Lily sa loob ng aming pamamahay ay talagang sumisilakbo ang aking damdamin. Ngunit hindi ko lang magalaw ang babae dahil parating nakabantay si Dante dito. Pero minsan, papadudot, pumapasok din sa isipan ko na umalis na lamang sa bahay kasama ni Charisse. Ngunit palagi akong nabubuking ni Dante at nauuwi ito sa walang habas na pagmamaltrato sa akin.
Madalas niya akong ikulong sa bahay at lalabas lamang kung bibili ako sa palengke. Pero inoorasan niya ang bawat alis ko. At kapag nahuhuli ako sa takdang oras, nang uwi ay sinasaktan ulit ako ni Dante. Ngunit nung malapit-lapit na ang kabuwanan ni Lily ay hindi na gaanong naghigpit sa akin si Dante. Hindi ko alam kung bakit pero bigla na niya akong pinayagang lumabas. Lalo na kapag sinasama ako sa lakad ni Aling Metring. Basta nag-iiwan lamang ako ng pagkain sa mesa para sa kanya at kay Lily. Kahit na gulat sa biglang pagbabago ng isip ni Dante, ay pinagpapasalamat ko rin yun sa Diyos. Sapagkat nababawasan ang galit na kinikimkim ko sa tuwing makikita ko ang pagmumukha ng kanyang kirida. Madalas akong isama ni Aling Metring kasama ng kanyang mga kaibigan sa kanilang mga lakad. Ngunit hindi ko sukat akalain na isa sa mga lakad namin ay magbibigay ng daan sa akin upang makilala ang isang taong magpapabago ng aking buhay. Minsan naman kasi ay kailangan mong ialog-alog ang katawan mo para maging healthy ang iyong body. Look at my body, di ba healthy na healthy? Biro pa sa akin ni Aling Metring nang isama niya ako sa isang party ng isa pa naming kaibigan. Gawi kasi ng mga kaibigan ko na mag-ballroom dance at hindi sila nangihinayang na mag-hire ng mga DI o yung dancing instructors. At dahil sa first time kong dumalo at hindi naman ako marunong sumayaw kaya kabado talaga ako noong gabing yon. Ay siya nga pala, may papakilala ko sa iyo, sabi sa akin ni Aling Metring. Katapos ay may tinawag siyang lalaki. Jorhan, halika dito. Lumapit naman ang isang matangkad, moreno at napakagwapong lalaki na nakita ko. Kung i-describe ko siya ay medyo hawig siya ng younger version ni Ian Veneracion. Wada, pinapakilala ko sa iyo si Jorhan. Baguhang dancing instructor siya dito. Pero tingnan mo kung sumayaw yan, no? Pro na pro, sabi sa akin ni Aling Metring. Ngumiti naman sa akin ang lalaki. Jorhan, ito naman si Guada, kaibigan ko. Hi Guada. Nice to meet you. Kumusta? Bate sa akin ni Jorhan. Mabuti naman, ikaw. Eto masaya kasi nakilala kita. Reply sa akin ng lalaki. Papadudot aaminin ko na nakaramdam ako ng kilig sa unang pagkikita namin ni Jorhan. Bigla ko ding nakalimutan ang mapang-abuso kong asawa. Mabait pala kaibigan, gentleman at masayang kausap din ang lalaki. Pagkatapos ng ilang minutong kwentuhan ay napagpasyahan naming sumali sa mga nagkakasiyahan sa dance floor. Marunong ka bang sumayaw? Tanong sa akin ni Jorhan. Hindi gaano pero madali naman ako matuto, sagot ko. Sa hindi malamang kadahilanan ay nakaramdam ako ng excitement. Bago tayo magsimula, gusto mong sabihin na isa ka sa mga magagandang babae na kilala ko. Bagay din sa iyo ang suot mo, sabi pa niya sa akin. Siyempre nakaramdam ako ng saya pagkarinig ko noon. Mahilig ka pala mambola. Tatawa kong isa. Pero ang totoo ay nagbablush na ako ng mga oras na yun. Hindi ako nambobola, nagsasabi ako ng totoo. Dagdag pa niya. Siyempre lalong humaba ang hair ko nang sabihin niya yun. Pamilyar ka ba sa dami? Tanong naman niya sa akin habang nagpalit ng tugtog sa buong dance floor. Oo naman, sinayaw ko noong building namin. Noong high school pa ako, sagot ko. Tapos ay magka-partner kaming nagsayaw ng tango. Papadudot isa yun sa mga hindi ko makakalimot ng eksena sa aking buhay. Sweet, romantic at saka lalo pa akong nag-turn on sa kanyang ginamit na pabango. Pakiramdam ko, isa akong prinsesa at si Jorhan ang aking prince. Jorhan na ang aking mahal. Kaya labis ang aking tuwa na mag-text sa akin si Jorhan at nagayang lalabas kami. Dahil daw sa birthday ko kaya ililibre niya ako saan ko man gustong pumunta. Alas 2 ng hapon ang usapan namin. Tanghali pa lamang ay umalis na ako ng bahay. Hindi na ako nagpaalam noon sa aking asawa na abala sa pakikipagharutan sa kanyang kabit. 1,000 eyes. Pagdating sa meet-up place ay nabighani ako sa aking kakisigan ni Jorhan. Nanood kami ng sine, naglaro at nagpalipas ng oras sa amusement center. Hindi nagtagal ay tumungo kami sa isang restaurant para kumain.
Anyway, meron akong ireregalo sa iyo. Sabi sa akin ni Jorhan habang hinihintay na iserve ang aming pagkain. Inabot niya sa akin ang isang maliit na box. Sa itsura pa lang nito ay alam ko nang mamahalin ang nasa loob. At hindi nga ako nagkamali dahil pagbukas ko, nakita ko ang isang napakagandang bracelet. Wow, Jorhan, para sa akin talaga to. Hindi makapaniwalang tanong ko sa kanya. Oo naman, ikaw ang special someone ko eh. That's what Kinilig ako sa sinabi ni Jorhan na special someone niya ako. Agad naman akong nagpasalamat sa regalo sa akin ng aking kaibigan. Basta ikaw, Guada, masaya na ako kapag nakikita kitang masaya, sabi ni Jorhan sa akin. Sa kabilang banda, pagkatapos naming kumain ay dinala niya ako sa bilihan ng mga damit. Nagulat ako at nahiya. Pero sabi niya sa akin ay huwag akong mahiya dahil pinaghandaan niya ang aking birthday. Kaya sa huli, nabili ko yung mga damit na gusto ko. Nakita ko naman sa ekspresyon ng mukha ni Jorhan ang labis na tuwa sa akin. Papadudot, hindi sa nag-a-assume ako. Pero nararamdaman kong may pagtatangi sa akin si Jorhan. Lumipas ang ilang araw ay lalong tumindi ang aking lihim na pag-ibig sa aking kaibigan. May pagkakataon na naiisip ko na ako na gumawa ng first move para malaman na niya ang aking totoong nararamdaman. Pero sa tuwing kaharap ko siya, ay kinakabahan ako. Kaya hinintay ko na lamang siya ang unang magtapat sa akin sakali mang pareho kami ng nararamdaman para sa isa't isa. Hanggang sa isang araw ay muli kami nagkita ni Jorhan sa tapat ng simbahan. Pagkatapos naming dumalo sa misa, ay isang pagtatapat ang aking narinig mula sa kanya. Cheers, Nizo. May sasabihin ako sa iyo, Guada. Mahal kita. Pag-amin niya sa akin. Siyempre, nagulat ako. Hindi makapaniwala noong una pero nag-sink in din sa utak ko kinalaunan. Talaga? Mahal mo ko? Oo. Maniwala ka. Sana ganun din ang nararamdaman mo para sa akin. Sagot pa ni Jorhan. Yeah, we're gonna wait. Hindi ko noon na malaya na tumutulo na pala ang luha sa mga mata ko dahil sa sobrang kasiyahan. Story to tell. Guada, I love you. With all my heart. Lahat ng pagmamahal na hindi kayang punuin ni Dante. Ako ang magbibigay. Simula nang magkita tayo, I knew I found the girl of my dreams. The first dance, our first encounter was unforgettable. Simula noon ay palagi na kitang iniisip. Yay or nay? Hindi kumpleto ang araw ko hanggat hindi kita nasisilayan. Ninakaw mo ang puso ko, Guada. And I'm glad you are the one who stole it. Sabi pa ni Jorhan sa akin. Alright. Dahil dito ay nagpasya na rin akong aminin sa kanya ang katotohanan. Mahal na mahal din kita, Jorhan. Pagkatapos noon ay isang halik ang aming pinagsaluhan. Simula noon, Papa Dudut, ay nagkaroon na kami ng relasyon ni Jorhan, ngunit patago. Dahil na rin sa pagiging seloso ni Dante kahit na siya ay lantarang nagtataksil sa akin. Pero minabuti ko munang isekreto ang lahat dahil naroon pa rin kasi ang takot na sa oras na malaman ni Dante ang tungkol sa relasyon namin ay baka ikulong na ako ng tuluyan sa bahay ng aking asa-asawahan. Sa kabilang banda naman, inunti-unti ko na ang pag-iimpake ng aming mga gamit ni Charisse para pag dumating na ang panahon na kailangan na naming umalis sa bahay ni Dante ay madali kaming makakalis. Samantala lumipas ang ilang araw ay nakapansin ako ng kakaiba sa ikinikilos ni Dante. Bigla siyang naging sweet sa akin at paminsan-minsan ay inaaya niya akong magsiping kami. Pero tumatanggi na ako sa kanya dahil alam ko na kaya lamang niya nagawa yon dahil malapit ng mga anak ang kabit niya at hindi na niya yon magalaw. Kaya palagi kong kinakatwiran sa kanya ay nangihina ako o di kaya ay may sakit. Ginagawa ko na ang lahat ng palusot upang huwag siyang maghinalang, ayoko na siyang makatabi pa.
niya sa aming mag-ina. Si Lily naman ay bumalik sa poder ng kanyang mga magulang hanggang sa magsilang siya ng isang sanggol na babae. Pagkatapos noon ay hindi ko akalain na muling magkukrus ang landas namin ni Lily. Nagkaroon kami ng pagkakataon na makapag-usap at doon ay nakapagpatawaran kami at naging magkaibigan. Narealize din kasi niya ang kanyang pagkakamali at humingi ng tawad sa akin na siya ko namang tinanggap. Hindi rin siya nakipag-communicate kay Dante sa bilangguan sapagkat nakatagpo rin siya ng lalaki na totoong magmamahal sa kanya. Dalas pa rin kaming magkita at magkasama ni Lily hanggang sa ngayon. Papadudot, naging masaya naman kami ni Jorhan sa aming pagsasama. Nang makatapos siya sa kolehiyo sa edad na 26 ay pareho kaming nagpasya na lumagay na sa tahimik. Hindi ko makakalimutan ang araw na yon habang nasa simbahan kami at walang gaanong tao ay sabay kaming nagdasal noon. Nang matapos ay nagsalita siya sa akin, "Anong ipinagdarasal mo sa Diyos?" Tanong niya sa akin. Siyempre, long and healthy life. Tapos maging masaya You ready for a at spite? panghabang buhay na ang pagsasama natin. Sagot ko. What's wrong? Speaking of panghabang buhay, may ibibigay ako sa iyo, aniya. Tapos may dinukot siya sa bulsa ng kanyang damit at ibinigay niya sa akin ang isang maliit na box. Nang buksan niya ay nagulat ako sa laman noon. Ang gandang singsing, nako, mahal ito no? Sabi ko habang manghang-mangha sa nakita ko. Oh, diamond ring. A sign of my everlasting love para sa iyo, Guada. Matagal kong pinag-ipunan yan. Akin at isusot ko sa iyo. Pagkatapos noon, ay dahan-dahang sinuot ni Jorhan ang singsing sa aking daliri. Sabay sabing, Yo, sana'y marriage has tanggapin gone, mo man. ako bilang iyong asawa. Pero hindi ako kaagad nakasagot dahil sa hindi pa rin What's ako going on makapaniwala noon. Para bang nananaginip lamang ako. Tumingin ka sa mga mata ko, sabi pa niya sa akin. You can actually see the truth in my eyes. Ang katotohanang mahal na mahal kita. Napangiti ako. What's wrong? Alam ko naman yun, ang sabi ko. Are you ready for a So spite? will you marry me? Muli niyang tanong sa Are we akin. say now? Suot ka tong singsing, so bakit pa ako tatanggi? Natatawang wika ko. My answer is yes. I will marry you. Kahit Oh, sang yeah, simbahan man. mo ko dalhin, ang gusto ko lamang ay maging Let's get asawa it. mo. Simple lamang ang naging kasalan namin na ginanap sa Immaculate Conception Parish Yeah, I think sa there's typo in your Siasi, request. Sulu noong 2016 kasama ang mga mababait na kamag-anak Yes, ng Nezo. aking asawa. Sila din ang nag-asikaso ng venue, pagkain at wedding dress ko. Si Charis naman ang isa sa mga naging abay sa aming kasal. Pagkatapos naman ng aming kasal ay bumalik ulit kami dito sa Metro Manila at pansamantalang nangupahan kami dito sa barangay Sangandaan, Project 8, Quezon City. Papadudot, yun na ang pinakamasayang bahagi ng aking buhay. Ang makasama ang lalaking pinakamamahal ko. Tama nga ang desisyon Rights, ko na words, si and Jorhan tequila. ang aking pinakasalan sapagkat bukod sa magandang buhay ang ibinigay niya sa amin ni Charis ay ramdam ko talaga ang totoong pagmamahal na ibinibigay niya sa amin. Kay Jorhan ko talaga nakita ang Is that the katangian band or ng isang asawang hinahanap ko. Sa ngayon, papadudot, nagtatrabaho si Jorhan sa isang ahensya ng gobyerno at mataas ang kanyang posisyon. Ako naman, bagamat isang may bahay, ay pumasok ako Is that sa the band? pagnenegosyo Match? ng retailing at nagpapa 5-6 upang makatulong ako kay Jorhan. Dahil sa pagtutulungan namin ay nakabili kami ng bahay sa katabing That's how you barangay request, ng Raj. Sangandaan So I can dito sa download barangay your, Bahay Toro, Project 8, yourself. Quezon City. Dito na kami naninirahan hanggang sa kasalukuyan. Samantala, 2017 naman ay sinilang ko ang panganay namin ni Jorhan. Pinangalanan namin siyang Jeremiah. Si Charis naman ay nakapagtapos ng elementarya bilang isang valedictorian noong nakaraang school year lang. Kaya labis ang sayang nararamdaman ko sa ngayon. Labis ako nagpapasalamat sa Diyos sapagkat nakasurvive ako sa unos na dumating sa aking buhay noon. At si Jorhan ang kinasangkapan ng Panginoon upang maging tagapagligtas ko sa unos na yon. Papadudot, nagpapasalamat ako sa iyo at sa iyong programa sapagkat binigyan ninyo ng pagkakataon na may bahagi ko ang aking buhay sa inyong mga tagapakinig
Sana kung may pagkakataon ay gusto kong personal na magpasalamat sa iyo. Bilang iyong tagahanga ay ninanais ko rin na makadaupang palad ka. I look forward sa pagkikita nating dalawa in the near future. Muli maraming salamat sa iyo at sa mga bumubuo ng Papa Dudut Stories. More power! Lubos na nagpapasalamat, Guada. Mga kaibigan, ninyong narinig ang kwento ni Guada ng Project 8 Quezon Yeah, I City. think we don't have that Maraming song. pinagdaan ng pagsubok ang ating letter sender dahil na rin sa mga maling We don't desisyong have that nagawa song, niya Raj. noon. Maybe something else Nahulog from siya Brian? sa isang lalaki na inakala niyang Let me mahal check. siya, ngunit paglipas ng panahon ay nagbigay lamang ito sa kanya ng matinding pang-aabuso. Nakakalungkot lalo na Yeah, I don't noong have any. dalhin pa ni Dante ang kabit sa kanilang bahay para doon manirahan kasama ni Guada. Dito, ipinakita ni Dante na wala siyang respeto sa kanyang kinakasama. At hindi pwedeng ikatwiran niya na hindi sila kasal ni Guada kaya siya nagtataksil. Masama pa rin ang manloko, magtaksil at mang-abuso sa iyong asawa o partner. Kasal man kayo o hindi. Kaya dapat lang naiwan ang ganitong klase ng tao. Samantala, baka kayo nagtataka kung bakit hindi lang noon umalis si Guada sa bahay noong tumira doon ang kabit ni Dante na si Lily. I cannot find that. Sa aking pagkakaintindi ay lumaking ulila at walang kapamilya o kamag-anak si Guada na pwedeng kumupkup sa kanya. Baka ng mga panahong yon ay wala pa siyang lakas ng loob para bumukod o tumayo sa kanyang sariling paa. At kaya siguro dumating sa kanyang buhay si Jorhan at unti-unti nitong iniligtas ang buhay ni Guada mula sa pang-aabuso. Isa rin siguro sa nagbigay ng lakas ng loob kay Guada na umalis na sa poder ni Dante ay dahil sa nangyari sa kanilang anak na si Yeah, let me Charisse. get the song. Dito natin nakita ang napakasamang tao sa katauhan ni Dante. And he's not worth keeping. Mabuti na lamang sa tulong na rin ni Jorhan. Nagkaroon ng lakas ng loob si Guada para tumayo sa kanyang sariling mga paa. Sa ngayon ay masaya na sina Guada at Jorhan kasama ang bagong tatag nilang pamilya. Pagkatapos ng matinding pagsubok ay dumating naman sa kanila ang swerte na siyang tinatamasa nila ngayon. Mga kaibigan, sana'y magsilbing inspirasyon sa atin ang kwento ni Guada at Jorhan. Ating tandaan, kung gaano man kalaki ang pagsubok na dumarating sa iyong buhay, ganoon din kalaki ang tiwalang binibigay sa iyo ng Diyos na malalampasan mo ito. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel para sa araw-araw na upload namin ng mga horror stories. Ganoon din ang Gian Giano Vlogs. Sana po'y makapag-subscribe na kayo at mapanood kami ng aming mga kambal. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bago ko simulan ng aking kwento ay hayaan niyo muna ako na batiin kayo ng isang mapagpalang gabi. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Castiel. Isang bading but not a cross-dresser. I don't think so kasi nababagay sa akin ang manamit ng pangbabae dahil sa itsura at kulay ko. Pang-anim ako sa magkakapatid. Oo, hindi ako laki sa syudad kasi tubong probinsya ako na may pangarap para sa pamilya. Kaya nga sa murang edad ay nakipagsapalaran ako sa Maynila. Una ko pong pinasok noon ang pagiging boy o lalaking kasambahay. Grabe, nabana talaga ng gusto ang mga butot muscles ko kasi pag lalaki ang kasambahay, mas mabibigat ang trabahong ibibigay sa iyo. Pero sa awa naman ng Diyos ay nakaya ko naman ang trabahong yon. At dahil doon ay nakapagtapos po ako ng high school. Pagkatapos maging kasambahay ay sinubukan ko namang maging tendero ng shawarma sa loob ng isang mall sa Talipapa Market sa Quezon City at tumagal ako sa trabaho ng halos 6 na buwan. Hindi nagtagal ay nag-decide ako magtrabaho bilang messenger staff ng eskwelahang pinapasukan ko noong college. At malaki ang naitulong noon sa akin dahil bukod sa maayos naman, ang pasweldo ay part scholar din ako. Ibig sabihin, kalahati lang ng tuition fee ang binabayaran ko per semester. Samantala, masaya naman ang naging college life ko. Kahit na puro aral at trabaho lamang ako papadudot.
Paminsan-minsan ay nagkakaroon din ako ng leisure o nakakapaglakwatsa din ako at sumasama sa mga parties. Pero syempre binabalanse ko talaga ang aking oras Hey, at mas that's priority crazy, man. ko ang Crazy trabaho at pag-aaral. Nung college din ako ay marami ako naging crush na boys. Alam mo naman kaming mga Becky, nakukuha agad ang atensyon namin pag may gwapo kaming nakita lalo na sa loob ng campus. At nang sumapit ang enrollment sa school namin, isa ako sa mga working students na inarbor ng Registrar's Office para tumulong sa enrollment process ng mga estudyante. At hindi ko ina-expect na may makikilala kong isang taong hindi ko inaasahan. Kamukha siya ng aktor na si Enchong D, matangkad, magandang pangangatawan at higit sa lahat ay malakas ang sex appeal. Halos hindi nga ako makahinga noon dahil sa sobrang hot niya. Heto na yung registration form mo. Wika ko sa kanya habang nakangiti ng sobrang sweet sa kanya, Papa Dudut. Thanks. Nakangiti ring sagot sa akin ng lalaki. And Teka, how do you feel after that? natatandaan kita. Ikaw yung schoolmate ko nung high school. Bigla niyang sinabi sa akin. Doon ko lamang siya namukhaan. Siguro dahil na rin sa puberty. Kahit sa akin ng 2 years, tatandaan ko na nasa 3rd year section nara ka. Ako naman first year noon, section Chrysanthemum. Magkatapat nga lang yung room natin kahit magkabilang building. Inform niya sa akin. Ang lakas pala ng memory mo. Natatandaan mo pa pala ako. Tila nag-blush ako ng mga sandaling yon. Are you okay? Namumutla ka at pinagpapawisan. Concerned the wika ng lalaki sa akin. Ayos lang ako, huwag kang mag-alala. Sagot ko naman sa kanya. Ano nga ulit ang name mo? Hindi ako nakasagot noon sa tanong niya dahil sa sobra kong kaba. Ito namang kapwa working student na si Emmy ay papansin at siya ang sumagot sa tanong ng lalaki sa akin. Cardi B ang name niyan. Natawa naman ang lalaki pero agad ding nagpaalam dahil may mga nakapila pa sa likod niya. Nalungkot naman ako noon kasi hindi ko nalaman ang name niya. Kaya hindi ko man lang tinignan yung enrollment registration form niya. Kaya sobra kong nanghinayang pero syempre confident naman ako na magkikita pa rin kami dahil iisang eskwelahan lamang ang pinapasukan namin. Hanggang sa isang araw ay muli kaming pinagtagpo ng tadhana. Really quiet. Uy, nagkita ulit tayo. Bati sa akin ng lalaking crush na crush ko. Napangiti naman ako sa sobrang tuwa, Papa Dudut. For sure, that was Ikaw quiet. pala, So anong ginagawa outside. mo rito? Tanong ko naman sa kanya. Nandito ako para mag-audition sa theater organization ng university natin. Sagot niya sa akin. Audition ka rin ba? Tanong pa niya.
kayo. Yun ang binitawan kong pangako sa ina ni Ray. Pagkatapos noon ay ilang minuto pa akong nagstay sa kanilang bahay hanggang sa tumila na ang ulan. After noon ay magalang ako nagpaalam at nagpasalamat sa mama ni Ray. At ang kaibigan ko naman ang nagboluntaryo na maghatid sa akin sa labas. O Ray, dito muna lang ako ihatid ha. Sure, Salamat man. sa dinner If at you sa want mainit another na pagtanggap mo sa akin sa bahay. Sabi ko kay Ray habang nasa labas kami ng gate. Wala yun. Salamat din. I'm gonna play Sneasel in the Lagi ka meantime. kasing nandyan para sa akin. I love you, Castiel. Sinserong sabi pa niya sa akin. Nagulat naman ako sa aking narinig. Ha? Anong sabi mo? Ang sabi ko, take care. Biglang pag-iba niya nang sinabi niya sa akin. Halata din sa kanya na nag-blush siya. Pagkatapos noon ay masaya naman akong umalis. Hindi ko makakalimutan. Habang nasa jeep ako Sneasel. ay nananaginip na ako ng gising habang kasama si Ray. Oo, Papa Dudut. Nagulat ako sa sinabi ni Ray noon. Halos nanahimik ang buong paligid at hindi makapaniwala sa narinig ko. Hindi alam kung ano ang gagawin. Sisigaw ba ako sa tuwa o magwawala? Wala na ako sa sarili ko pagkatapos ng gabing yon. Samantala, nang makarating kami sa Maynila, ay naging mag-MU na kami, Papa Dudut, pero palihim lang. Nag-decide na rin ako na huwag ipaalam sa ibang, ngunit sa sweetness naming dalawa ay malamang nahahalata na ng ibang kaibigan Let's namin. get it. Papa Dudut, hindi ko talaga maipaliwanag ang nararamdaman ko noon. Sa tuwing kasama ko siya ay bumibilis ang tibok ng puso ko. May pagkakataong hindi na ako makahinga sa sobrang kilig at kaba. Oo, Papa Dudut. Ray always make me breathless. Papa Dudut, nagpunta kami ni Ray sa Maynila. 3 days rin ang pagstay namin noon para sa preparation ng Teacher's Day. Yun na rin ang official date na naging kaming dalawa. Actually, during the event ay maraming mga nagpa-picture kay Ray na mga babae mula sa ibang school. Selos at inis ang nararamdaman ko noon. Pero sa isang lambing lang ni Ray ay nawawala yon. Ganon si Ray, madalas niya akong lambingin na siya namang gustong gusto ko. Samantala dumating ang araw ng aming acquaintance party. Sinundo pa mismo ako ni Ray sa aming bahay, syempre para naman hindi nakakahiya. Nagpagwapo ako. Oo, nagsuot pa rin ako ng tuxedo kahit na beke ako. Natuwa pa nga ako nung purihin ako ni Ray, nagwapo raw ako. At bagay sa akin ang suot ko. Nang makarating naman kami sa venue ng party ay agad akong binati ng mga kaibigan ko. Biniro pa nila ako na ang swerte ko raw kasi may escort akong Only pogi. copy-paste the SR. Ako naman syempre very proud dahil ang isang lalaking kasing gwapo ni The Ray SR comment only. ang kasama ko ng gabing yun. Castiel, what if kung gawin mo akong boyfriend? Papasaba ako sa taste mo? Tanong niya sa akin. Syempre nagulat naman ako sa akin narinig at hindi ako makapaniwala na nagbuboluntaryo siya maging boyfriend ko. Sure ka sa mga sinabi mo? Baka naman nagbibiro ka lang sa akin. Oo naman, sigurado ako sa lahat ng mga sinasabi ko sa iyo. Mahal mo ba talaga ako? Tanong ko ulit sa kanya. Gusto ko kasing makasigurado. Bakit? Hindi ka ba naniniwala? Panunubok niya sa akin. Copy-paste the comment. Hindi kasi ako the makapaniwala, text, alam mo yun? Start with First time kasi SR. nangyari to sa buhay ko. Pag-amin ko naman sa kanya. Mahal kita, Castiel. Yun nga lang, kailangan talaga natin itago yung relasyon natin kasi alam mo na, maraming mapanghusga sa paligid. Ang sabi pa niya rin sa akin. Sige rin, gawin natin Or just give official me a ito ha. song. Pumapayag na ako maging boyfriend ka. Basta promise mo sa akin na mamahalin mo ko ng tapat. Huwag kang mag-alala kasi makakaasa ka naman sa akin na magiging faithful ako sa iyo. Yun naman ang pangako ko sa kanya. Pagkatapos doon ay nagkaroon ng sweet dance. Inaya ko ni Ray na magsaya. At dahil sa marami naman ang sumasayaw ay pumayag ako at nagtungo kami sa I dance will floor. help you after this one. Sweet romantic song ang pinatugtog, so expected na sweet din ang dance. Sa puntong yun ay sumayaw kami pero nasa gilid lamang kami para hindi kami mapansin ng ibang mga estudyante. Pero kahit na ganoon ay naging masaya at nakakakilig ang mga sandaling yon sa aming dalawa, Papa Dudut. Sobra ko nagulat sa ginawa ni Ray ng mga oras na yon. Grabe,
Ako yata ang kauna-unahang bading na naisayaw ng gwapong lalaki sa harapan ng maraming estudyante. Panay kantsaw na mga kaibigan ko doon sa amin. Hindi ko na nasagot ang mga tanong nila dahil sa sobrang saya ng gabing yun. Pero gaya ng ibang magkakarelasyon ay dumating din sa amin ang pagsubok na siyang gumimbal sa buhay pag-ibig ko. Dahil isang araw ay naging balako sa eksenang aking nasaksihan. Nahuli kasi sina Ray at kaklase kong si Jamie sa likod ng poste ng Meralco. Nagselos talaga ako noon, Papa Dudut, at hindi ako nagdalawang isip noon na lusubin at kumprontahin silang dalawa. Lalo na ang boyfriend ko at tulad ng aking inaasahan, nagulat sila nang mahuli ko sila sa akto. Anong ginagawa ninyo, ha? Bakit kayo naghahalikang dalawa? Ray, anong ibig sabihin nito? Kumpronta ko sa aking boyfriend. Castel, ano kasi? Nahihirapan si Ray na i-explain ang kanyang side. Point of entry. I'm sorry, Castiel. Sa puntong yon ay bumuhos na ang aking emosyon. Ray naman, nalingat lang ako ng sandali tapos nakuha niyo nang magtaksil ni Jamie sa akin. Castiel, sorry. Sabi naman sa akin ni Jamie. Agad naman akong bumaling sa aking kaibigan. Alam mo namang boyfriend ko si Ray, hindi ba? Bakit mo naman ako inahas, Jamie? Kaibigan kita tapos ganito lang yung gagawin mo sa akin? Hindi lang namin mapigilan ang sarili namin. Katwiran pa sa akin ni Jamie. Anong sabi mo? Bakit? Kating-kati na ba kayo ng boyfriend ko? At ang kapal pa ng mukha ninyo na dito pa sa pamamahay ko kayo naisipang mang-ahas? Sarkastikong baliko sa kanila. Castiel, mahal ko si Ray. Pag-amin sa akin ng kaibigan ko. Walang iya ka? Malandi kang babae ka? Ang kapal ng mukha mong landiin ng boyfriend ko. Pagkatapos noon ay sinabunutan ko si Jamie. Ngunit agad naman akong inawat ni Ray. Castiel, please tama na. Pakiusap niya sa akin habang pinipigilan akong saktan si Jamie. Alam mo Jamie, pasalamat ka at pinigilan ako ngayon ni Ray. Kasi kung hindi baka kinalbo na kita. Hey, Snazzle. Galit na sabi ko pa sa kanya. Umalis ka sa harapan ko. Umalis kang traitor ka. Sigaw ko pa sa kanya. Patakbo namang umalis noon si Jamie. Nang mawala na siya sa paningin namin ay muli akong bumaling kay Ray. At sinampal ko siya ng malakas. Hayop ka? Bakit mo naman ginawa sa akin yun, ha? Akala ko ba mahal mo ko? Hindi ba't nangako ka sa akin na hindi ka titingin sa ibang babae hanggang tayo pa? Hindi ba't sabi mo sa akin na magtitiwala lang tayo sa isa't isa? Ano tong ginagawa mo, ha? Sinisira mo ang tiwala ko sa iyo. Halos magunaw noon ang mundo ko sa ginawa sa akin ni Ray. Inakit lang ako ni Jamie, Castiel. Pero naputol ang kanyang sinasabi nang ako na mismo ang mag-interrupt sa kanya. Kailan niyo pa ako niloloko, ha? Ano, umamin ka? Kumpronta ko sa kanya. Hindi kita niloloko. Ngayon ko lang nagawa yon. Inakit lang niya talaga ako. Git sa akin ni Ray. Hindi kita mapapatawad sa ginawa mo sa akin. Ang sama mo talaga. Pagkatapos noon ay patakbo na akong lumayo sa kanya. Sinubukan pa akong habulin ni Ray pero hindi siya nagtagumpay. Samantala pagdating ko naman sa bahay ay wala akong ginawa noon kundi ang umiyak sa loob ng aking kwarto. Pagkatapos kinagabihan ay tumakas ako sa bahay at nagtungo ako sa bar kasama ang ilang kaibigan ko. Doon ay nagpakalasing ako. So you're gonna hook two computers? Papadudot yun ang heartbreak ko na hindi ko makakalimutan. Halos isang buwan din akong devastated sa nangyari. Dahil ang laki ng ininvest kong emotions kay Ray. Ang akala ko hindi niya ako lolokohin pero nagkamali pala ako. Kaya kahit na anong paliwanag pa ni Ray ay sinarado ko na ang puso ko. What game? Gusto ko lang humingi ng sorry sa iyo. Sabi sa akin ni Ray nang dalawin niya ako noon sa aking bahay. Alam kong intensyon pa niyang makipagbalikan sa akin pero sinarado ko na ang puso ko. Madali kasi akong madisappoint sa isang tao, Papa Dudut. Kapag niloko mo ko, scratch ka na sa akin forever. No second chances. Tama na, manhid na ako sa sorry mo. I see. Ilang beses ka na nagsorry sa akin pero Like a ano, world of thanks, right? patuloy mo lang akong niloloko. Pinagmukha mo akong tanga.
Umasa ako na ako Hey, lang ang Pace, mahal mo pero welcome ano? Sabi ko sa kanya. Nanatili lamang walang kibo noon si Ray, nakikinig lamang siya sa akin. Nagpatuloy naman ako sa pagbuhos ko ng aking sama ng loob sa kanya. Hell Kasi yeah, naman man. ako eh, I like that. paloko pa ako sa iyo. Naniwala Yeah, ako thank na you very forever much. na tayo kahit na Welcome, Pace. alam kong imposible. Sino ba naman kasi ang magmamahal sa akin ng totoo? Right, Judas Priest. Eh bakla Come ako on, eh. Tama pala yung sinasabi ng mga bakla kong kaibigan. At kung boyfriend, girlfriend, asawa o partner mo ang taong yon, mahihirapan ka nang pakisamahan siya oras na nawalan ka na ng tiwala sa kanya. At kadalasan ay nauuwi ito sa mas malalim na sakit sa puso. Great one. Huwag kang mag-alala, Castiel, sa estado mo ngayon. Alright, Hindi malabong mahanap mo na ang iyong true love. there's no any Just wait requests, for the I right think I'm time good and right the now. right person to come. Sa ngayon ay mag-focus ka muna sa iyong pamilya Let's go, at sa iyong career. Intindihin, mahalin at Yeah, thanks for hanging out. alagaan everybody. mo rin ang iyong sarili dahil yan ang pundasyon ng magandang kinabukasan mo. Muli maraming salamat sa iyo, Castiel, sa pagtitiwala mo sa aming programa. God bless and more power din sa iyo. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel para sa mga horror Check stories her na out. in-upload Stream. namin araw-araw. Ganon din ang Gianna Alright. Vlogs, ang aming weekly family Right out. vlogs. Sana po ay mahanap nyo ang mga channels na Let's yan see at who's makapag-subscribe streaming na rin po kayo